continue to worship our Lord. Let us welcome the Holy Spirit in this place. Wherever we are, whatever we are doing right now, let us set aside all the distractions. Let's welcome the presence of the Lord. And let this song be our prayer. There's nothing worth more that could ever come close. Nothing can compare. You're all living hope. We sing your presence, Lord. Your presence, Lord. I've tasted it. I've tasted and seen of the sweetest of love. When my heart becomes free and my shame is undone. We sing your presence, Lord. Let's invite the Holy Spirit right now. Holy Spirit, you're welcome. Yes, Lord. Your glory, guides our hearts to be overcome by your presence, Lord. Sing your presence, There's nothing worth more that could ever come close. Nothing can compare. You're living hope. Presence, I've tasted and seen of the sweetest of love. When my heart becomes free and my shame is undone. Declare your presence, Holy Spirit, you're welcome. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory guides our hearts, Lord, to be overcome by your presence, Lord. Holy Spirit, you're welcome. Yes, Lord. Your glory, oh God, your glory, God, is our hearts, Lord, to be overcome by your presence, Lord. Your presence. Oh, sing your presence, Lord. Your presence. Yes, Lord. Let this be our prayer. Let us become more aware of your presence. Let us experience the glory of your goodness. Let us become more aware of your presence. Let us experience the glory of your good. Let us become
us become more aware of your presence. Let us experience the glory of your goodness. Let us become more aware of your presence. let us experience the glory of your goodness. Let us become more aware of your presence. Let us experience the glory of your goodness. Let us become more aware of your presence. Let us experience the glory of your Holy Spirit, you are welcome. We sing, come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long for. To be overcome by your presence. For the last time we sing, Holy Spirit, let's welcome the Holy Spirit right now. Come flood this place. Yes, Lord. It is our prayer, oh God. God, this is what hearts long for. To be overcome by your presence, Lord. Thank you, oh God. We welcome you in this place, Holy Spirit. Tayo po ay manalangin sa umagang ito. Tayo po ay pasalamat sa Diyos sa isang oportunidad na binigay sa atin sa umagang ito na tayo ay magkaroon ng sama-samang panalangin. Father God, once again, salamat po Panginoon sa opportunity na to, Panginoon, na muli kami ay sama-sama, Panginoon, nasasamba sa inyo, Panginoon. Malayo man, malapit, Panginoon, ay walang makakapigil sa amin, Father God, upang ikaw ay aming sambahin sa umagang ito, Father God. And thank you, Father God, Panginoon, for all the blessings, Panginoon, na pinagkakalaw mo sa amin. Thank you, Father God, for your saving grace. Thank you for your healing power. Thank you for sustaining our strength, Father God. Thank you, Panginoon, sa lahat ng pagkakataon, Panginoon, that you never leave us nor forsake us, Panginoon. Kaya, Lord, we are grateful, Panginoon. Ang pasasalamat, Panginoon, ay hindi sapat, Panginoon. Kaya, Lord, sa umagang ito, as we bow our knees in your throne, Panginoon, kami po ay nagpapakumbaba. You know our weaknesses, Father God. Kami ay nagpapa-search, Panginoon, ang aming mga puso, Panginoon, bago kami dumulog sa inyong kataas-taasang trono, Panginoon. Alam niyo po, nasisiyasat niyo ang puso ng bawat isa sa amin, Father God. Kayo po ang maglinis na, Panginoon. Anumang karumihan, Father God, kahinaan, Panginoon, kasalanan, Father God, ang nakikita niyo, Panginoon, sa bawat isa sa amin, Father God. Kayo po ang maglinis na to, Panginoon. At patawarin niyo kami, Panginoon. Cover us, Panginoon, with the blood of Jesus Christ, Panginoon. Upang sa aming pagsambang ito, Panginoon, ikaw ay aming maluwalhati, Panginoon, sa umagang ito. Maitaas ang inyong pangalan, Panginoon. At sa umagang ito, Panginoon, pour out your Spirit, Panginoon, as we worship, Panginoon, ang inyong pangalan, Father God. Kaya, Lord, ikaw ang manguna, Panginoon, sa bawat isa, Panginoon, sa lahat ng gagamitin mo, ang instrumentalist, Panginoon, ang worship team, Panginoon, at ang lahat, Panginoon, sa umagang ito, Panginoon. Bless us, Panginoon, sa mga tao sa tahanan, sa sambahan, Panginoon. Kayo po ang mag-bless sa amin, Panginoon, at higit sa lahat, Father God, mabless ang inyong pangalan, Panginoon. Maitaas ang inyong pangalan, Panginoon, sa umagang ito. Salamat, Lord, na ikaw ang Diyos na mabuti, Panginoon. Kailanman ay hindi nagbabago, Panginoon. Ikaw ang may takda ng lahat, Panginoon. Kaya, Lord, karapat-dapat lamang, Panginoon, na ikaw ay sambahin at itaas ang iyong pangalan sa umagang ito, Panginoon. Salamat, Lord,
Pinupuri ka namin at pinasasalamatan sa umagang ito at ikaw lamang ang maitaas. Sa pangalan po ng aming Panginoong Yesus. Amen. When all I see is through battle, you see my victory. When all I see is a mountain, you see a mountain move. And as I walk through the shadow, your love surrounds me. There's nothing to fear now, for I am safe with you. So when I fight on my knees, with my hands lifted high. Oh God, the battle belongs to you. Every fear I lay at your feet. I'll sing through the night. Oh God, the battle belongs to you. And if you are for me, who can be against me? For Jesus, there's nothing impossible for you. When all I see are the ashes, you see the beauty. When all I see is a cross, God, you see the empty tomb. So when I fight on my knees, with my hands lifted high. Oh God, the battle belongs to you. Every fear I lay at your feet. I'll sing through the night. Oh God, the battle belongs to you. Fortress, you go before us. Nothing can stand against the power of our God. You shine in the shadows, doing every battle. Nothing can stand against the power of our God. And almighty fortress, you go before us. Nothing can stand against the power of our God. You shine in the shadows, you win every battle.
Isang mapagpalang hapon po sa ating lahat. At kinagagalak po namin na makasama namin kayo sa isang panalangin. Ang prayer focus po natin ngayon ay ipanalangin ang mga kapatid natin sa Tansa Cavite at sa San Bartolome. Tayo po ay makisama sa ating pananalangin. Panalangin po natin ang ating mga kapatid. Sige po. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, patuloy po namin kayong itinataas sa aming kalagitnaan. At patuloy po naming hinihingi ang muli mong pagpapatawad sa buhay ng bawat isa sa amin. Saan man kami, Panginoon, naroroon, hayaan niyo po, Panginoon, na ang inyong Santong Espiritu ang patuloy na gumawa sa aming kalagitnaan. Linisin niyo po kami sa aming mga karumihan, nagawa man ito ng aming mga kamay, nasabi namin at naisip namin. At hayaan niyo po na sa umaga, sa pagkakataong pong ito, ay maipanalangin namin ang aming mga kapatid sa Tansa Cavite. Tulungan niyo po sila at samahan niyo po sila sa kanilang mga gawain. Simula sa head pastor, Panginoon, at sa mga kamanggagawa namin doon. Hayaan niyo po, Panginoon, na sa mga pagkakataon na kung saan ay nanghihina sila, palitan niyo po ito ng kalakasan, Panginoon, sa buhay ng bawat isa. At hayaan niyo po na yung mga salita ay maipahayag, Panginoon, sa mandako, Panginoon, ng Tansa Cavite. Patuloy na palakasin niyo sila physically, higit sa lahat sa spiritual na buhay nila, O God. Salamat po na alam namin na sa gantong pagkakataon, mahirap mag-share, Panginoon, ng iyong word. Pero alam namin, Panginoon, ikaw po ang gumagawa ng kaparaanan para maibahagi, Panginoon, sa iba pa ang iyong mga salita. Kasangkapanin mo, Panginoon, ang aming mga kapatid mula sa head pastor hanggang sa pinakamababang manggagawa, Panginoon, ng Tansa Cavite. Gayon din po, Panginoon, nilalapit namin ang mga kapatid namin dito sa Uyo, O God. Alam namin, Panginoon, na ikaw rin po ang patuloy na mangunguna sa kanila simula kay Pastor Nani Kadut, Panginoon. Bless mo ang gawa ng kanilang mga kamay, O God, at ang mga co-workers namin, Panginoon, mga manggagawa sa gawa ito, Panginoon, ng sa Uyo. Salamat po, O God, na ikaw po ang magpapalakas sa kanila sa kabila ng mga dinaranas, Panginoon, ng buong mundo, ang pandemyang ito. Alam namin na hindi ito magiging hadlang para may sa katuparan, Panginoon, yung plano mo, O God, sa buhay ng mga kapatid namin na sa Uyo. I-bless mo, Panginoon, ang kabuuan ng gawain, Panginoon, ng mga kapatid namin doon. At ang bawat pamilya, Panginoon, isama-samang magpupuri at sasamba, Panginoon, sa isang pangalan, ang aming Panginoong Hesus. Salamat po, O Diyos. Maingat po namin pinagkatiwala ang mga gawain ng bawat na ipanalangin namin sa pagkakataong ito, O God. Inululuhog po namin ang lahat ng ito at patuloy namin inilalapit sa iyo na makapangyarihang Diyos, Diyos ni Abraham, ni Jacob at ni Isaac. Ang Diyos noon, ngayon at magpakailanman. Ang Diyos sa darating, Panginoon. Salamat po, Ama. Maingat po namin pinagkatiwala sa iyo ang kabuuan ng gawain ng mga kapatid namin sa Uyo, maging sa Tansa Cavite, Panginoon. Purihin ka, Panginoon. Sa iyo po ang pinakamataas na pagsamba, pagdakila, pagluwalhati. Sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Hesus, ito po ang aming sama-samang panalangin. Amen. 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 Genesis 1:27-31. Nilalang nga ng Diyos ang tao ayon sa kanyang larawan. Sila'y kanyang nilalang na isang lalaki at isang babae, at sila'y pinagpala niya. Sinabi niya, "Magpakarami kayo at punuin ninyo ng inyong mga anak ang buong daigdig, at kayo ang mamamahala nito. Binibigyan ko kayo ng kapangyarihan sa mga isda sa tubig, sa mga ibon sa himpapawid, at sa lahat ng mga hayop na nasa ibabaw ng lupa. Ibinibigay ko rin sa inyo ang lahat ng uri ng halamang nagkakabinhi at mga bungang kahoy bilang pagkain ninyo.
Ang lahat ng halaman luntian ay binibigay ko naman sa lahat ng hayop sa ibabaw ng lupa at sa lahat ng mga ibon. At ito nga ang nangyari. Pinagmasdan ng Diyos ang lahat niyang ginawa. At lubos siyang nasiyahan. Lumipas ang gabi at sumapit ang umaga. Iyon ang ika-6 na araw. Mapagpalang pagsamba po sa ating lahat, lalong-lalo na po sa mga sama-sama ngayong sumasamba na iisang pamilya, sapagkat ang ating pong tema at sinusulong ay yung family worship. At ngayon po ay pag-aaralan po natin ng isang tao sa Biblia, hindi po siya pinangalanan, ngunit siya po ay talagang wala ng pag-asa. Ang taong ito, ang tatay po siya ng tahanan at naisipan na niyang magpakamatay. Ngunit sa biyaya po at pag-ibig ng Diyos, siya po ay nagkaroon ng pag-asa at nagkaroon pa siya ng buhay na walang hanggan kasama ang kanyang pamilya at naging magandang kanilang buhay dahil po sa Panginoong Hesus. Ito rin po ang ninanais po natin sa mga pamilya at simulan po natin ang pag-aaral nito. Unang-una po, nagpapasalamat po tayo sa mga manggagawa ng Diyos na patuloy pong naglilingkod kahit sa panahon ng pandemya. Ito po ang dahilan kung bakit pinagpala ang pamilya. Ang makikita po nating manggagawa dito sa Biblia nating pag-aaralan maya-maya ay ang buhay po ni Apostol Pablo at ni Silas. Bagamat si Pablo po wala siyang pamilya na nasimulan sa lupa dahil single siya, alam natin meron din siyang pamilya na pinanggalingan. Ngunit ang mahalaga, meron po siyang kapamilya at yun po yung pamilya ng Diyos. Si Apostol Pablo po at Silas ay nangangaral sa iba't ibang lugar. Pinapahayag nila mabuting balita tungkol sa kaligtasan sa Panginoong Hesus hanggang dumating po sila sa isang lugar na tinatawag na Filipos. Doon sa pangangaral niya po ay sinusundan siya ng isang bata na inaalihan ng masamang espiritu at sinasabing sila ay mga lingkod ng Diyos. At medyo na alala po si Pablo kasi nag-identify yung masamang espiritu sa kanila. Baka sabihin magkasama sila. Kaya pinalayas niya yung masamang espiritu sa bata. Yun pala yung merong nangangalaga doon sa bata na yun at pinagkakakitaan niya. At nung nawala yung masamang espiritu doon sa bata, nagalit siya kila Apostol Pablo at Silas. At dito na po nagsimula yung parang hindi magandang pangyayari. Ngunit naging maganda para po doon sa isang tao na nawala ng pag-asa. At ganito po ang mababasa natin. Pagkatapos po nila naging masipag sa paglilingkod, at patapos po nilang mangaral doon sa lugar po ng Pilipos, ay inakusahan po sila ng ganito. Makikita po natin yan sa Gawa, Kabanatang 16, mula po doon sa mga talatang 21 hanggang 24. Sabi po, nagtuturo sila, si Pablo at si Silas ng mga kaugalian. Ito po ang paratang ng tao na may alaga ng bata na may masamang espiritu. Kaya po yung masamang espiritu parang gusto niyang gumanti sa pangyayari. At sabi na accusation sa kanila, nagtuturo sila ng mga kaugaliang labag sa kautusan nating mga Romano. Hindi natin maaring sundin ang mga itinuturo nila. Yung tinuturo po ni Apostol Pablo at ni Silas. Sinunggaban sila ng mga tao, pinahubaran ng mga pinuno at pinahagupit. Pagkatapos hampasin ng paulit-ulit, sila ay ipinabilanggo at pinabantayang mabuti. Ipinasok sila sa bantay sa kaloob-looban ng bilangguan at inilagay ang kanilang mga paa sa pagitan ng dalawang mabibigat na kahoy. Yan po nga sa Gawa chapter 16, 21-24. Kaya po sa pangangaral nila Apostol Pablo, itong kanilang inabot na kapalaran. Yun po sila ay pinag-uusig, pinaratangan ng hindi maganda, pinaghagupit, pinampas, pagkatapos po ay ipinasok pa doon sa kaloob-looban ng bilangguan, nilagay ang kanilang paa sa mabibigat na kahoy. Kung kayo po ang isang manggagawa ng Diyos at ganito pong nangyari sa inyo pagkatapos ng inyong matapat
at masipag na paglilingkod. Naakusahan kayo, tapos naghirap po kayo. Bagay hindi pa naman tayo nabilanggo. Pero kung ito pong pangyayari pong ito ay isip natin ano kaya ang reaksyon ng isang manggagawa pag ganito po ang kanyang naging kapalaran. Pwede pong si Apostol Pablo at Silas ay magtatanong sa Diyos, sabihin nila, bakit ganito naman ang nangyari? Bakit nyo pinayagan ito? Samantalang naglilingkod kami sa inyo. Bakit ninyo kami prinotektahan? Pwede rin po silang mag-alinlangan sa Diyos. Pwede rin silang magtampo sa Diyos. Sabihin nila, ayaw na nilang maglingkod. Ayaw na nilang ipagpatuloy ang kanilang pangangaral ng salita ng Diyos. Mari po maraming mga negative na mga bagay na pwede nilang gagawin. Ngunit isa pong magandang katangian nila Apostol Pablo na nangdoon na sila sa bilangguan, aring sugatan sila, nananakit ang kanilang katawan, yung paapan nila ay nasa pagitan ng dalawang mabibigat na kahoy. Ngunit ayon po doon sa Gawa chapter 16 verses 25 to 34 ay ganito po ang ating mababasa. Nang maghahating gabi na, sina Pablo at Silas ay nanalangin at umaawit ng mga himno at nakikinig naman ng ibang mga bilanggo. Napakaganda po ng kanilang ginawa, di po ba? Na imbis na sila ay magreklamo, mag-isip ng negatibo, hindi magagandang bagay, ang ginawa po pa nila ay magpuri sa Panginoon. At dahil po doon sabi sa verse 26, walang ano-ano'y lumindol ng malakas at nayanig pati ang mga pundasyon ng bilangguan. Napakaganda po kanilang katugunan. So kung kayo po ay mananampalataya sa Panginoon, tayo po ay naglilingkod sa Diyos, tapos meron pang hindi magandang mangyari sa atin, napakaganda pong katugunan na ito, na sumamba pa sila sa Diyos, na pinapahayag nila ang Diyos pa rin na may control ng lahat ng bagay. Siguro isipin natin, ano kaya ang kanilang inawit doon sa bilangguan? Kung hindi po naman binanggit, pero ang sabi niyang marami ito pong tinatawag na Song in the Midnight. Sa panahon po ng kadiliman doon sa bilangguan, narinig yung awit at narinig pa ng mga kapwa nila bilanggo. At maraming mga kapwa nila bilanggo, maging po yung nagbabantay sa bilangguan ay nagtaka, namangha na itong mga ikinulong na ito, for the first time, narinig nilang umaawit pa at nagpupuri sa Diyos. Posible po ang inawit nila yung sinulat ni Apostol Pablo sa Pilipos, Kabanatang 2:6-11. Ito pong nasa Philippians chapter 2, 6-11, na sinulat din dito sa Pilipos later on, nung meron ng iglesia doon o meron ng church, ay isang sinasabi po ng marami na isang hymn. At nais ko pong basahin sa inyo, familiar din. Hindi ko naawitin kasi nagsusolo lamang po ako pagka walang nakaririnig maliban sa Diyos. Minsan naririnig ako ni Lynn. Pero ang mahalaga, ang pag-awit natin sa Diyos. Grupo lang yung aking pag-awit. Pero ang sabi po dito, kahit siya ay likas at tunay na Diyos, niya ay pinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos. Sa halip, kusa niyang hinubad ang pagiging kapantay ng Diyos at naging katulad siya ng isang alipin. Ito po sinasabi roon. Ipinanganak siyang tulad ng mga karaniwang tao at nang si Kristo ay naging tao, nagpakumbaba siya at naging masnuri hanggang kamatayan, maging man ay kamatayan sa krus. At dahil dito, ito po ay inaawit na rin natin, siya ay lubusang itinaas ng Diyos at ibinigay sa kanya ang pangalang higit sa lahat ng pangalan. Sa gayon, sa pangalan ni Jesus ay luluhod at magpupuri ang lahat ng nasa langit, nasa lupa at nasa ilalim ng lupa para sa ikaluluwalhati ng Diyos Ama. Ang lahat ay magpapahayag na si Jesucristo ang Panginoon. Kaya meron po tayong awit ng pamagat ay He is Lord. Jesus is Lord. At posible itong kanilang inaawit kasi isinulat uli doon sa Pilipos. Kaya nung nagtanong din po yung Bantay Bilanggo kung paano siya maligtas, ang sabi po ni Apostol Pablo, sumampalataya ka sa Panginoong Jesus at ikaw ay maliligtas. He must become your Lord. Si Jesus maging Lord ng buhay mo at maliligtas ka. So sa atin po ngayon na sumasamba, salamat po na maaaring meron kayong pinagdadaan ng suliranin sa buhay, meron kayong kahirapan, kuminsan nawawala na tayo ng pag-asa, nasa quarantine pa rin tayo,
Salamat hindi tayo nakabilanggo, pero marami tayong kabigatan kagaya ni Apostol Pablo. Pero ang isa pong magandang nakikita ng Diyos, nandyan po kayo at sumasamba, nagpupuri sa Panginoon. Pangalawa po natin makikita rito, hindi lamang yung pagsama ng Diyos sa mga mananampalataya at mga masisipag na manggagawa, na kahit na kuminsan pinapayagan ng dumaan sa mga kahirapan, yung pagsama din po ng Diyos sa bantay bilanggo, yung tatay ito ng tahanan sa mga nandoon sa bilangguan. Kasi nung nagkaroon nga ng malakas na lindol, ayon po dito sa Gawa chapter 6 verse 26, sabi po, biglang nabuksan ang mga pinto at nakalag ang tanikala ng lahat ng mga bilanggo. So nawala po yung kanilang mga tanikala. Gumawa na ang Diyos pagkatapos pong magpuri, sumamba sa Diyos, ang Diyos gumawa ng daan upang ang pinagdadaanan po ng mga manggagawa nila Apostol Pablo ay magkaroon ng kalayaan, ang kapangyarihan ng Diyos. At nung pong sila ay nakawala na, nabuksan na yung bilangguan, nagkaroon ng kadiliman doon, ay akala po nung bantay bilanggo, nawala na sila. Doon po sa chapter 16 ng Gawa, 27 to 28, nagising ang bantay ng bilangguan at na makita niyang bukas ang mga pinto, inakala niyang nakatakas sa mga bilanggo. Dahil dito, binunod niya ang kanyang tabak at magpapakamatay na sana. So makita po natin yung kaibahan ng hindi mananampalataya at mananampalataya. Sila Apostol Pablo, nung dumaan sila sa problema, sila ay napupuri sa Diyos, pinagkatiwala nila sa Diyos ang lahat, nanalangin sila sa Panginoon, sabi pa rin po doon sa kasaysayan, at sinabi nila kung anong kalooban ng Diyos. Ngunit yung bantay bilanggo, ang sa isip niya, magpakamatay. Imagine po kung nagpakamatay yung bantay bilanggo na ito na isang ama ng tahanan, pati yung kanyang pamilya ay maapektuhan. Sapagkat merong isang gumawa ng hindi maganda sa pamilya, siyempre ang buong pamilya, naka-apelyedo rin niya, ay maapektuhan po. Hindi maring hindi. Siyempre kung wala na yung tatay, nagpakamatay, di ano ang magiging hanap buhay? Paano kakain yung pamilya? Hindi po ba? Kaya po, napakalaking problema ito. Kaya ito isang panawagan po sa lahat ng mga tatay at saka mga kasama sa pamilya na wag po tayo nang gagawa ng mga bagay na hindi maganda dahil apektado ang buong pamilya. Meron nang magpapakamatay na po sana siya. Andoon ang awa ng Diyos. Ang sabi ni Apostol Pablo, sumigaw siya ng malakas sa verse 28 ng chapter 16. Sabi niya, huwag mong saktan ang iyong sarili. Narito kaming lahat. At doon nakita ng bantay bilanggo na hindi pala nakalabas yung mga binabantayan niyang bilanggo. Siguro po noong panahon na yon, pag ikaw ay nagbabantay ng mga bilanggo, pagkatapos nakatakas, ang parusa sa iyo ay kamatayan. Kaya inisip po ng bantay bilanggo na ito, magpapakamatay na siya. Nawala na siya ng pag-asa. Ngunit ang Diyos maawain na hindi pinayagan niya na lumabas sila Apostol Pablo at yung mga iba pang bilanggo, andun pa po pala sila sa loob. Kaya tuwang-tuwa po yung bantay bilanggo at sabi niya doon sa verse 30, sabi po, sila ay inilabas niya at sinabi, mga Ginoo, ano po ang dapat kong gawin upang ako ay maligtas? Siguro narinig niya yung mga awitan nila Apostol Pablo doon sa bilangguan at nagkaisip po siya na paano rin siya maliligtas. Sumagot naman sila Apostol Pablo at sinabi, sumampalataya ka sa Panginoong Yesus at maliligtas ka, ikaw at ang iyong sambahayan. Kaya po rito yung isang napakahalagang tanong sa buhay. Paano ako maliligtas? Hindi lamang sa tabak, hindi lamang sa buhay dito sa lupa. Paano ako maliligtas? Hindi lamang po sa pandemic, kundi paano ako maliligtas doon sa walang hanggang kamatayan. At yun nga dapat daw, sabi sa banal na kasulatan, dapat nating katakutan. Hindi yung pumapatay ng katawan, kundi yung pag namatay ang ating kaluluwa ng walang hanggan. Ito po ang mas mahirap na pangyayari. Kaya ang napakaganda pong tanong ng bantay bilanggo ay, papaano ako maliligtas? Napakaganda rin po ng sagot ni Apostol Pablo, sumampalataya ka sa Panginoong Yesus. Ang Panginoong Yesus na tagapagligtas, yung pinasa natin kanina, nagpakababa, at namatay sa krus para sa atin para bigyan tayo ng kaligtasan. At siya maging Panginoon
ng iyong buhay at maliligtas ka, pati ang iyong sambahayan. Yan po ang pinangako dito. Kaya po maganda yung pangyayari dito po sa ating binasa at dahil po doon nagkaroon ng kaligtasan sa pamilya. Kaya po nagkaroon ng pagbabago doon sa buhay at sa bahay ng Bantay Bilanggo ayon po doon sa Acts chapter 16, 33 to 34. Ganito po ang nakatala. Nang gabi ring iyon, hinugasan ng Bantay ang kanilang mga sugat at siya ay nagpabautismo pati ang buo niyang sambahayan. Pagkatapos sila ay isinama niya sa kanyang tahanan at ipinaghanda ng pagkain at masayang masaya ang Bantay at ang kanyang buong sambahayan sapagkat sila ay nakakilala sa tunay na Diyos. Di po ba napakaganda ng nangyari? Kaya kuminsan pinayagan ng Diyos na mabilanggo sila. Apostol Pablo, pinayagan niyang maghirap sila pansamantala. No? Kuminsan yung suffering ng mga mananampalataya at mga gagawa, nagiging daan pa ng kaligtasan ng isang sambahayan. At makikita rin din natin dito po na nung nakakilala na yung Bantay Bilanggo, nagkaroon na ng pagbabago yung kanyang buhay. Naging matulungin siya doon sa mga nakabilanggo. Nasikaso niya sila Apostol Pablo. Dati pinabayaan niya lang sila. Pagkatapos nung nasa sambahayan na, nangaral doon si Apostol Pablo at ang buong sambahayan nakakilala sa Panginoon. Pinahayag pa nila ang kanilang pananampalataya sa bautismo. Pagkatapos po ay masaya sila. Yung buong sambahayan. Kaya nagkaroon po ng kasayahan, tunay na happiness doon po sa tahanan na yon. Siguro dati ay hindi ganoon, malungkot sila dahil ang trabaho ng kanilang tatay magbantay ng bilangguan. Pero po nung nakakilala sila sa Panginoon, ang buong sambahayan nagkaroon ng kagalakan sa pamilya dahil sa Panginoong Yesus. Natanggap nilang kaligtasan, kapatawaran ng kasalanan. Nagkaroon sila ng bagong pag-asa. At hindi na po natin maituloy yung kasaysayan, ganyan po ang nangyari. Pero maganda rin po nangyari kasi kinabukasan, pinalaya na sila at nagsorry pa po yung nagpabilanggo sa kanila. Kasi ito pa lang sila, Apostol Pablo, ay Roman citizen din. Yung Bantay Bilanggo, maaari pong pinagpatuloy niya ang kanyang pagtatrabaho bilang bantay ng bilangguan na may pagbabago na sa kanyang buhay. Pagkatapos po maaaring yung kanyang sambahayan ay nililid niya sa pananalangin po. Kaya ito isang sinusulong natin, magkaroon tayo ng family devotion sa ating pamilya. Maring po sa first Sunday, i-introduce po natin paano gagamitin nating pagbubulay. Abangan po natin yun. Maring din pong siya ay nagpapatotoo doon sa mga bilanggo. Maring po yung mga bilanggo na iba, nagbago na rin sila. Maring nakakilala rin sila sa Panginoon. Possibility lang dito. Maring nakalaya din sila sa bilangguan. At kung mayroong ibang nabibilanggo, maring nagpapatotoo yung bantay ng bilangguan doon ng ginawa ng Diyos at pagliligtas sa Kanya. At hindi natin masabi, baka marami pang naligtas. Kaya ito po ang pagbabago sa buhay. Maring hindi nagbago yung kanyang trabaho, nandun pa rin siya, pero nagkaroon ng pagbabago ang kanyang puso, nakakilala siya sa Panginoon, nagkaroon sila ng pag-asa. Ito rin po ang panalangin natin sa bawat pamilya, na mula po sa ama ng tahanan, na makakilala sa Panginoon, magbago ang buhay, magkakaroon ng kagalakan sa buong sambahayan, at magkakaroon ng kaligtasan sa buong sambahayan. Kaya purihin po ang Diyos sa ating pong napag-aralan ngayon, at salamat po ang Diyos ay sovereign, may kontrol ang lahat ng bagay, pinapayagan niya mga bagay nangyari, pero ang sabi nga po, all things work together for good to them that love the Lord. Purihin po ang Panginoon. God bless po sa bawat isa sa atin. Let's worship our God.
dumating. Ikaw lamang, O Diyos, ang sasambahin. Panginoon ko, sa'yo lamang mananatili kailanman. Kapahingahan sa'yo nakamtan. Kapangyarihan, ikaw ang pinag-ulan. Suliranin man ay dumating. Ikaw lamang, O Diyos, ang sasambahin. Panginoon ko, sa'yo lamang mananatili kailanman. Suliranin man ay dumating. Ikaw lamang, O Diyos, ang sasambahin. Panginoon ko, sa'yo lamang mananatili kailanman. Suliranin man ay dumating. Ikaw lamang, O Diyos, ang sasambahin. Panginoon ko, sa'yo lamang mananatili kailanman. Suliranin man ay dumating. Ikaw lamang, O Diyos, ang sasambahin. Panginoon ko, sa'yo lamang mananatili kailanman. Mananatili kailanman. Mananatili kailanman. Ikalawang Timoteo, chapter 1, verse 3. Tuwing inaalala kita sa aking panalangin araw at gabi, nagpapasalamat ako sa Diyos na aking pinaglilingkuran ng may malinis na budhi gaya ng ginawa ng aking mga ninuno. Verse 5. Hindi ko nalilimutan ang tapat mong pananampalataya na naunang tinaglay ng iyong lolang si Loida at ni Eunice na iyong ina. Natitiyak kong nasa iyo rin ang pananampalatayang ito. Chapter 3, verses 15 to 17. Mula pa sa pagkabata, alam mo na ang banal na kasulatan na may kapangyarihang magbigay sa iyo ng karunungan tungo sa kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at kapaki-pakinabang sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagsaway sa kamalian, sa pagtutuwid sa likong gawain, at sa pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay, upang ang lingkod ng Diyos ay maging ganap at handa sa lahat ng mabubuting gawain. Magkakaroon na po tayo ng huling panalangin at
pagpapala po mula sa Diyos. Samahan niyo po ako sa panalangin. Ama namin sa langit, sambahin po kayo sa mga sandali pong ito. Salamat po sa ialay po naming pagsamba sa inyo at pagbubulay ng inyong mga banal na salita. Salamat po sa aming napag-aralan po ngayon sa isa pong bantay ng bilanggo na kahit hindi po namin alam ang kanyang pangalan, ngunit kilala niyo siya at binahal niyo siya at dumating po sa buhay niya na inabot niyo po siya, Panginoon. Bagamat siya dumaan sa matinding pagsubok, nawalan siya ng pag-asa, gusto na niyang magpakamatay. Ngunit salamat po, nandoon ang inyong pagliligtas, ang paghihirap po na dinanas ni Apostol Pablo at higit sa lahat ang inyong pagpapakasakit doon sa krus ay naging daan para po siya po ay magkaroon ng tunay na kaligtasan sa inyo. At dinadalangin po rin namin ngayon, Panginoon, ang bawat pamilya, ang mga ama ng tahanan, na ipaabot niyo po ang inyong pagliligtas sa bawat isa. Ano man ang pinagdadaanan ng pamilya na maaari pong kabigatan sa buhay, maaari pong karamdaman, o maaari pong magawa ng kalaban sa pamilya. Panginoong Diyos, ang inyo pong biyaya, ang inyo pong pag-ibig, ay igawad niyo po, ipagkaloob niyo sa bawat pamilya, at malampasan po nila ang anumang pagsubok na kanilang pinagdadaanan. Higit sa lahat, Panginoon, matanggap ng bawat pamilya ang inyong kaligtasan sa pamagitan nga po ng pananampalataya, pagpapahayag na ang Panginoong Hesus lamang ang Panginoon ng aming buhay. At magkagayon ang inyong kagalakan, ang inyo pong kapayapaan, ang patuloy na pag-ibig, ang siyawag-hari po sa bawat pamilya. Huwag niyo rin po kaming pagkulangin sa aming pangangailangan sa araw-araw. Kayo po ang aming mabuting Ama sa langit na hindi nagpapabaya sa amin. At ngayon, ang patuloy na pag-ibig ng ating Ama sa langit, ang kanyang pangangalaga, ang pagbibigay niya sa ating pangangailangan sa araw-araw ay atin matanggap. At ganoon din ang pangunguna ng Panginoong Hesus sa atin. Siya ang ating mabuting pastol ay maranasan natin sa ating buhay, at ang patuloy na kaaliwan ng banal na Espiritu, ang kanyang kapayapaan, ang kanyang pag-ibig, at ang kanyang pagmamahal ay ating patuloy na maranasan sa araw-araw. Pagpalain tayo ng Diyos, samahan niya tayo, ingatan habang tayo naglalakbay dito sa mundo sa dakilang pangalan ng ating Panginoong Hesus. God bless sa bawat isa. My hope is built on nothing less than Jesus' blood and righteousness. I dare not trust the sweetest friend, but only trust in Jesus' name. My hope is built on nothing less than Jesus' blood and righteousness. I dare not trust the sweetest friend, but only trust in Jesus' name. Christ alone, cornerstone, weak made strong in Savior's love. Through the storm, He is Lord, Lord of all. When darkness seems to hide His face, I rest on His unchanging grace. In every high and stormy